Good morning sa inyong lahat. Good morning po. May another project na naman tayo para sa ating newly acquired 2018 Dodge Journey Crossroad. Ayan, natanggal na po natin yung loob. Yung gulong, sorry. Yung gulong. Ang papalitan po natin ngayon is itong sway bar link. Yan. Yan po yung luma. Ito po yung bago. Ayan, naka-plastic pa. So, tanggalin po natin yan kasi po pagka umaandar, yung mga lumalagotok. So, isa po yung dahilan. Yung kahapon, napalitan ko na yung kabilang side. So, dito na lang tayo sa driver side ngayon. Okay? So, dalawang nuts lang po yan, isa dito tsaka isa dun sa baba. So binabad ko na ng penetrating oil. Actually pag di kaya ng penetrating oil yan or penetrating spray na ito ang ginamit ko, WD-40 Specialist Penetrant. Usually pag di niya kaya dahil sa kalawang, parang na-welding na siya nung kalawang iinitin ko yan ngayon ng blower, ng blowtorch. Ito yung blowtorch natin. Ayan. Iinitin natin siya mamaya pagka talagang hindi matanggal sa okay, be right back. Okay, welcome back. Yun, sa wakas natanggal na natin yung isang nut sa taas. Ang ginawa ko po, talagang hindi siya kaya nung WD-40 lang. So ang ginawa ko, ininit ko talaga siya para matanggal. So ayan, tanggal na siya. Ayan. So next is yung sa baba naman. So initin din natin yan for sure kasi no, puro kalawang. Okay, be right back. Ayun, so ayan po, kailangan po natin talagang initin yung tornilyo kasi talagang antigas. Yan na po yung pinakamagandang technique na naisip ko. So yan, iinit natin siya. Ayan, para ma-breakdown yung talagang mga kalawang niya sa loob. Pero ingat lang po dahil baka may masunog kayo ng mga rubber parts. Iwasan nyo po yun kasi malaking problema na naman yun at gagawin na naman kayo. Okay, be right back. Okay, after po ng matinding pakikipaglaban natin, sa wakas tanggal na po. Ayan, ayan, tsaka doon sa sway bar nya. Okay, okay, so kunin na po natin yung bago para ilagay na natin dito. Okay, be right back. Nakabit na po natin. Okay, hindi ko po na-post kanina, sorry. So ayan, nakabit na po natin. Okay, ilagyan po natin ng konting anti-seize yung thread. Ito po yun. Ayan, anti-seize. Ayan. Alright. Okay, so ready na natin ibalik ulit yung gulong. Okay, see you later. Okay, napasok na po natin yung gulong. At siya nga pala, nung bago ko tanggalin yung gulong, kung titignan nyo, meron ditong mga lug nuts na talagang ang hirap tanggalin. So kaya naging ganyan yan kasi ginamitan ko ng pang tanggal talaga ng lug nut. Ito yun, lug nut remover tool. Yan, mabuti meron tayong kaibigan na nagpahiram nito. So ang laking tulong, grabe, sa mga mahirap tanggalin na lug nut. Okay, so ngayon meron tayo ditong pampalit.
Lagay ko ng 4. Ayan. Ayan, so bago siya. Para dito. Yun. Pasok. Actually, yung ibang mga lug nuts niya kailangan ko i-check kasi baka ganito na rin ang problema. So, palitan na rin natin. Ayan. Medyo mas mahaba lang yung ulo niya ng konti. Pero, pasok naman. Tsaka bago. Oh, ha? Okay, 4 na piraso to. So, gamitin na lang natin yung isang luma na medyo maganda-ganda pa. Ito siguro. Ito. Ayan. Ayan. Okay. Tapos ito torque na natin yan later on. Okay, be right back. Okay. Tapos na naman po ang ating project. So, okay, thank you. Thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, and click that notification bell para updated kayo sa other videos natin. Okay, thank you. Thank you everyone. Ite-test drive po yan muna para malaman kung okay na siya. At okay po, yun. Para sa okay na sa mga biyahe natin. Before I forget, ito-torque ko lang po yung mga lug nuts niyan para sureball na hindi matatanggal. Okay. Thank you everyone. Thanks for watching again. Thank you.